Hi everyone! Welcome back to my channel. And for today's video ay magtatanim tayo ng prutas at saka sugarcane. So before anything else, kailangan ko munang eliminate tong creeper and yung kasama niyan dalawang zombie. So ayan, kailangan ko muna silang eliminate kasi hindi tayo makakapag trabaho kung nandito yan sila, lalo na yung creeper, sumasabog kasi yan, so kailangan talaga natin silang eliminate. Tsaka may isa pa dito, ayan, at eliminate na natin ulit to. So done, and now we're going to kuha ng tubig para sa ating garden. So alam nyo naman, kapag dito sa Minecraft, kung mag-garden ka, kailangan talaga siya na may water para madali natin or mas mabilis tayo makaka-harvest. So ayan, kailangan ko muna tong linisan para maganda naman siya tignan. And dito ko itatanim pala yung sugarcane ko. So ayan, kailangan ko muna yung linisan. And nag-decide talaga ako na dito ko na lang itatanim yung sugarcane. Kasi siya malaki yung niya. So kapag marami na tayong sugarcane, napalaki na natin yung sugarcane, ma-harvest natin yung dalawa, magiging marami sila. At ngayon naman ay magka-craft tayo ng water bottle na may tubig. So kailangan ko munang gumawa ng bottle, tsaka natin lagyan ng tubig. So ayan, lalagyan natin yun ng tubig para ma-trade natin to sa Wandering Trader. But before that, kailangan ko munang lagyan ng tubig dito para sa ating sugarcane. So ayan. And then next naman ay lagyan na natin yung water bottle natin ng tubig para makapag-start na tayo ng trading at makipag-trade kay Wandering Trader. So ayan, nakapag-trade na tayo ng emerald. Dalawa lang talaga siya. And ayan, nilinisan ko na siya at kailangan ko munang palakihin para padalawin yung tubig para umagos siya talaga. At marami tayong mataniman ng sugarcane kasi hindi kasi natin matanim yung sugarcane kung walang tubig. Kumbaga dapat nasa malapit siya sa may tubig. So ayan. So kukuha ulit tayo ng tubig para kapag lumaki na yung sugarcane at ma-harvest na natin is pwede na natin i-harvest and mataniman ulit ng mas marami pa. So padaluyin lang natin to. So kailangan natin kunin yung dirt and padaluyin yung tubig. So ayan, maayos na and very well done. So ayan. So ngayon naman is ang next naman nating itatanim ay yung cherry. So yung cherry is nakuha ko lang talaga yan dito lang din sa banda na to. Hindi ko na pinakita sa video dahil mataas na siya. So ayan, kukuha lang ako ng cherry. And actually, napapaisip ako kung saan ko to ilalagay, itatanim ba. And finally, diba, dito ko na lang din napag-decidean since maganda siya kapag namumunga, talagang mapula siya. So maganda siya dito. Parang na din siya, design na lang din siya sa place natin. So ayan, marami ako nakuha, kaya marami din tayong matatanim. So kapag namunga yan is pwede natin siya kainin. And kahit na wala tayong pagkain na iba, kapag may cherry is pwede na rin, mabubusog na rin tayo. So yun. And ayan, yung tinanim ko na kahoy, lumaki na din siya. So isasara lang muna natin yung yung gagawin nating pagka-cut. Kumbaga, yung gagawin natin is nakafocus lang tayo sa pagka-garden and
pagpapaganda ng bahay. Ayan. So, ngayon, nilagyan ko yan dyan kasi para maganda siya. Pero nakulangan ako sa kahoy, kaya magpuputol tayo ng kahoy. At naisipan ko na dito na lang siya kunin yung kahoy. Dahil medyo, ano na din siya eh. Malaki na din siya at nasasapawan niya yung bahay. So, ang purpose kasi natin ngayon is pagandahin yung bahay natin at hindi matabunan. And kapag lalo na paggabi, maraming nagre-respawn na mga mobs and hindi sila napapatay ng init dahil sa mga kahoy. Ayan o, nakikita nyo, may bunga na yung cherry natin. So, kapag wala na tayong stock na pagkain, pwede na nating harvestan at yun na yung kainin natin. And may mga mushroom nga pala ako dito. And actually, pwede natin yung gamiting gawin na soup o pwede natin siyang kainin, inumin para mabusog din tayo. So, ayan yung purpose niya. Kaya naisipan ko na kumuha ng mga mushroom. So, nakita ko lang din yung mga mushroom na yan sa forest, of course. So, ayan. Sa mga kahoy-kahoy, ganyan. Diba? Diyan sila minsan tumutubo. So, ayan. And, as you can see, nakagawa na ako ng isa. And, paggabi na din kasi, kaya kailangan ko munang magpahinga. And, as you can see, ayan, may emeralds na ako, kaya nilalagay ko yung mga bagay na hindi ko gagamitin sa chest, large chest ko, para hindi na ako masyadong masakit kasi sa mata yung yung maraming gamit na hindi mo naman magamit-gamit ngayon. So, ayan. And also, yung copper is niluto ko para ma-melt siya into copper at magamit siya sa sa maliwanag ba, kumbaga magiging natin siya, tawag dun, ito yung ganito torch. So magiging torch siya. Maganda din yung copper. Kala ko nga dati hindi magamit-gamit yung copper, pero ngayon gamit na gamit talaga yung copper. So ayan. So ayan, lagay na natin yung copper natin na torch. And voila! Diba maganda na siya? So, parang nakukuntian ako sa mga design sa bahay, sa loob ng bahay. Kaya I decided na gumawa ako ng isang tawag dun? May ginawa ako dyan eh. Gagawan ko siya ng parang stakan din ng pagkain. Though, para siyang chest, pero hindi yun yung tawag niya. May specific name siya. Ayan. Eto, barrel. So, ayan. Yung barrel, pwede din siya lagyan ng pagkain. Or anything na pwedeng malagay sa kanya. So, ayan. So, I think, okay naman na. Yung copper, naluto na. And gabi na din. So, ano pang hinihintay natin? Diba? Kailangan ko muna siyang ilagay sa mga chest, lagay sa large chest yung ibang magagamit na hindi ko gagamitin para hindi ako hindi ako magtaka kung asan ko nalagay o ganyan-ganyan. So ayan, matulog na tayo dahil gabi na. Good night!